Taong 2021 nang matapos ang kontrata bilang domestic helper sa Middle East nang ngayon waitress sa Oriental Mindoro na si Maricar. Hindi niya tunay na pangalan. Umuwi sa Pilipinas si Maricar at dito niya nakilala si Jeffrey, 37 taong gulang. Nagkapalagayan agad sila ng loob at nagdesisyong magsama sa iisang bubong kasama ang bunsong anak ni Maricar na si Angela. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nung una po, biro-biruan, kumbaga po tukso-tuksuhan lang po. Tapos yung pakita niya, mabait naman po. Ay di parang nahulog na din po yung loob ko sa kanya. So naging kami po. Siniguro daw ni Maricar na kasundo ng kanyang pamilya si Jeffrey, lalo na't ang kanyang anak na si Angela ay isang person with disability o PWD. Na-aksidente po siya nung magpipitong taon. Awa ng Diyos, naka-therapy po siya hanggang sa makalakad po. Kaya lang po yung kamay niya po talagang hindi na po naka-recover. Ang simple at masayang pagsasama ng mag-anak, mauuwi pala sa isang malaking problema. August 2023 na magsumbong si Angela sa kanyang nakatatandang kapatid. Hinahalay raw siya ng kanyang kinikilalang stepfather na si Jeffrey. Hindi naman po direkta sa akin nagsabi yung anak ko na bunso. Bali, nagsumbong po siya doon po sa anak kong nasa Bulacan. Nagchat-chat lang po yung anak ko ng mga sad emojis. Hindi po yung direktang words po yung sinasabi niya. Ayun po, nagsabi na nga po sa kanya na ginagalaw nga daw po siya. Ayon pa kay Maricar, umabot na mahigit 1 taon ang di umunay paulit-ulit na pangmomolestya ni Jeffrey sa kanyang anak. Ang matatandaan lang po nung anak ko na nag-umpisa ay nung May 2022 po hanggang nitong nagsumbong na po yung anak ko ng August. Kaya naman si Maricar, maingat na nagsumbong sa mga otoridad nang hindi makatunog ang kanyang kinakasama. Pagkatapos po ng pag-uusap namin, dumiretso na po agad ako sa police station. Nagsumbong na po agad ako na ganun po yung ginagawa nung kinakasama ko dun sa anak ko. Matapos makapagsumbong sa pulis at umuwi sa kanilang bahay, kinailangan daw ni Maricar na magtimpi at makipagplastikan sa humalay di umano sa kanyang sariling anak. Pinagtiisan po namin na makasama muna siya ng mga 3 buwan po siguro yun sa bahay na kinikim-kim ko yung galit ko po sa kanya para lang po hindi po siya makatunog na naisumbong na po namin siya sa pulis. Nang lumabas ang sampina at maideliver ito sa bahay ni Maricar at Jeffrey, naglaho na raw na parang bula ang suspect. Dumating na po yung subina sa kanya. Siya po mismo ang nakatanggap, kaya po nakasibat po siya agad na makapagtago. Sa tulong ng mga pinopost ni alias Jeffrey sa kanyang social media pages, nagkaroon ng ideya ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Major Crimes and Investigation Unit o PNP CIDG MCIU tungkol sa kinaroroonan ng suspect. Ang nagsilbi po ng arrest warrant ay itong Major Crimes and Investigation Unit ng PNP CIDG. Patungo po tayo ngayon sa kanilang tanggapan dito po sa National Headquarters Campo Crame para sila na po magpaliwanag sa atin kung ano po yung detalye ng kaso. Para matunton ang lokasyon ng suspect, isang babaeng asset ang nagpanggap at nakipag-friendship kay Jeffrey. Paano ho kayo nagkaroon ng lead para ho ito'y maaresto? Actually namin nakita yan sa e-warrant system. Tapos, nung nakita namin sa e-warrant system, nakipag-ugnayan tayo sa complainant. And then, sa tulong na rin ng social media, and then gumamit din tayo ng agent na babae para makakonek sa akusado. So, itong akusado, niligawan yung agent natin. Aba! Jeffrey, ready ka bang mag-level up yan mula sa talking stage to you are under arrest? Gustong maipagkita nitong akusado sa Marikina. Pero masyadong maingat tong yung akusado. So itinawid pa tayo sa Batangas City. Mailap dahil alam niya na may atraso siya, may kasalanan siya. Itinawid kami sa Calapan. So tumawid from Batangas City, tumawid pa kami ng barko para lang matuntun itong akusado. Nagpatuloy ang pagkikipag-message at pagkuha ng loob ng babaeng asset ng PNP sa suspect. Ang mga operatiba bumiyahe pa Oriental Mindoro sa pag-asang maaresto na si Jeffrey. Pero paiba-iba ang meeting place na gusto ni Kuya. Mag-meet up na lang tayo dun sa pagbaba natin. Okay na.
From Calapan, kala namin doon na makikipagkita, makikipagtagpo. So from Calapan, ang sinabi ng akusado, nandoon siya sa may Rojas City. Opo. So from Calapan to Rojas City, traveling is 3 hours. Doon na nakipagkita Opo. yung akusado sa agent natin. Nagpanggapang asset na atat na siyang makita si Jeffrey at siya'y on the way na ng Rojas City. Pagdating sa Rojas City, Oriental Mindoro, sa hudyat ng asset, ikinasana ng mga pulis ang paghuli kay Jeffrey. Nakita niya na may mga naka-perimeter na pulis. Nagawa pa nito akusado na tumakbo at tumakas. Pero siyempre, nandun yung kapulisan. Di naman tayo papayag na hindi natin siya mahuli. Doon na time na nahuli natin yung akusado. Sorry, Jeffrey. From meetup to lockup. Real quick, ano? Bosas! Sino bosas? Itong gagalaw ha. Tuluyan ang nahuli si alias Jeffrey at kasalukuyan siyang nakadetain sa Calapan District Jail. Ikaw ay inaaresto namin sa kasong 2 counts of statutory rape. Ikaw ay may karapatang manahimik, magpasawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Kung papatutunayang may sala, nakaharap siya sa 20 hanggang 40 taon na pagkakakulong. Nagpadala ng sulat ang resibo sa Calapan District Jail para makapanayam ang suspect na si alias Jeffrey. Pero tumanggi si alias Jeffrey na magbigay ng panayam. Sa isang sulat na ipinadala ni alias Jeffrey, nakalagay na hindi siya pumapayag na magpa-interview para magbigay ng komento o pahayag tungkol sa kanyang kaso. Ikinatuwa man ni Maricar ang pagkakahuli sa dating live-in partner. Kapansin-pansin pa rin daw ang pag-iba ng kilos at gawin ng kanyang bunsong anak. Hindi niya po siniseryoso yung mga tanong sa kanya. Minsan po pangiti-ngiti po siya. Akala niya po yung mga tinatanong sa kanya kung ano lang. Pero inabot man ang 4 na buwan ng paghahanap kay Jeffrey, ang makalaga, mas malapit na raw sila sa katarungan para kay Angela.